Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Importante na irespeto natin hindi lang ang ating kapwa-tao, kundi maging ang mga elemento na namamahay sa isang lugar. Sapagkat minsan ay mas nauna pa silang dumating doon kesa sa atin. Hindi natin alam na tayo pala ang dayo sa kanilang teritoryo, kaya naman nararapat lamang natin na sila ay irespeto. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa bumubuo ng programa ninyong Papa Dudut Stories. Ako nga pala si Alfred, 27 years old at taga Pampanga. Nagtatrabaho ako sa isang kilalang fine dining restaurant sa mall na malapit sa amin. Matagal-tagal na rin po akong nagtatrabaho noon bilang crew at kung minsan ay delivery rider. Bata pa lamang ako ay meron nang nakapagsabi sa akin na bukas daw ang aking third eye. Yun po ang rason. Kaya nakakakita at nakakaramdam ako ng mga elemento at espiritu. May iba na malinaw, may iba na malabo. Ngunit hindi ko ganap na niyayakap ang kakayahan kong yon dahil para sa akin ay hindi ko naman yon mapapakinabangan. Mabuti sana kung mapapayaman ako ng kakayahan kong yon, hindi naman. Magsisimula ang lahat noong bata pa lamang ako. Siguro ay nasa edad 10 ako noon nang makabili ang mga magulang namin ng bahay sa isang subdivision sa lugar kung saan kami tumira. Wala pa kami noon sa Pampanga at neto lang naman din ako napadpad sa lugar na tinitirhan ko sa kasalukuyan. Kung ilalarawan ko ang naturang bahay ay masasabi ko na meron yung 2 kwarto at malawak na garahe. Gawa ng bahay pero pwede pa namang palagyan ng pangalawa hanggang pangatlong palapag kung gugustuhin namin. Prioridad na kasi ng mga magulang namin na makalipat agad dahil kapwa sila noon luluwas sa ibang bansa para magtrabaho. Overseas Filipino workers kasi ang mama at papa namin. Papa Dudut at naiiwan lamang kami ng 2 kong kuya sa pangangalaga ng nakatatanda naming pinsang babae. Bali binabayaran na lang siya ng mga magulang namin upang alagaan kami. Natatandaan ko pa kung gaano ako kalungkot noon sa tuwing inihahatid namin ang aming mga magulang sa airport. Iyak ako ng iyak na para bang ayaw ko na silang umalis at mawalay sa amin. Sabik na sabik kami sa pagmamahal ng magulang, lalo na at hindi namin yon madalas maranasan dahil bihira lamang umuwi sa Pilipinas sina mama at papa. Kaya nga pag nakakauwi sila rito upang magbakasyon ay sinusulit talaga namin. At ang bahay na nabili nila ang naging saksi sa bawat masasaya at malungkot na pangyayaring yon. Pero lingid sa kaalaman ng mga magulang ko, may sa ilang karanasan ng katatakutan din akong napagdaanan sa naturang bahay na yon. Tulad na lamang nung unang beses ko yung nakita. Bago kami lumipat, may ilang bahagi ng bahay ang pinagawa ng mga magulang namin. Ang natatandaan ko ay yung kisame. Pinapinturahan din nila ang bahay para naman daw may buhay.
Nang pumunta kami doon nila mama at papa kasama ang mga kuya ko, ay may 3 trabahadorang naabutan namin. Isa-isa nila kaming sinalubong. Nakipag-usap sila sa mga magulang namin, bagay na hindi ko naman maunawaan ang mga panahong yon. Marahil ay may kinalaman sa pinapagawa nilang kisame o pagpipintura ng bahay. Habang nandun ako, nilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng naturang bahay at sa isang hindi ko may paliwanag na kadahilanan. Nakaramdam ako ng matinding kilabot, Papa Dudut. Hindi naman mahangin ang mga panahong yon, pero bigla na lamang ako nakaramdam ng panlalamig sa paligid. Mistulan din akong natuod sa aking kinakatayuan kasabay ng paninindig ng aking mga balahibo. Kasunod noon ay nakarinig ako ng mga boses sa tenga ko na para bang may bumubulong sa akin, subalit bigla rin namang nawawala. Hinanap ko ang posibleng pinagmula ng tinig, subalit wala akong nakita. Tapos ay nakaramdam ako ng pagtapik sa balikat. Paglingon ko ay wala namang tao sa aking likuran. Muli akong ginapangan ng matinding hilakbot. Nang may maramdaman akong mainit-init na hininga sa aking tenga at batok. Aandap-andap sa kaba ang puso ko. Kasabay noon ay nanginginig ang aking mga tuhod at nanghihina. "Anong ginagawa mo rito mag-isa?" sabi ng boses ng isang lalaki. Paglingon ko sa pinanggalingan noon ay nakaramdam ako ng kapanatagan ng mamukhaan ko na isa ito sa mga trabahador namin. "Kanina ka pang hinahanap ng mama at papa mo sa loob," dugtong pa niya. Agad na nagsalubong ang aking mga kilay. Tapos ay unti-unti kong napagtanto na wala ako sa loob ng bahay namin. Sa halip ay nasa may malawak na garahe ako ng naturang bahay na kinakaroonan ko. Sa gilid nito ay mayroong kwarto na mukhang bodega at noong tinitigan ko yon, ay nakaramdam ako ng mabigat na enerhiya. Hindi nakasarado ang pinto noon, pero wala naman akong maaninag sa loob nito kundi purong kadiliman lamang. Hindi ko po alam. Hindi ko po namalayan na nakarating na ako dito. Akala ko ay nasa loob ako ng bahay. Saad ko sa trabahador namin. Tinitigan muna niya ako ng ilang sandali at marahil ay sinusuri niya kung nagsasabi ako ng totoo. Subalit sa isip-isip ko ay wala naman akong rason para magsinungaling. "Ano pong meron dyan sa..." Sabay kaming napatingin sa naturang silid na kanina ay tinitingnan ko. "Dyan sa kwartong yan. Saka bakit ang dilim? Wala po bang ilaw dyan?" Sunod-sunod na tanong ko. Narinig ko na natawa ang aming trabahador bago sumagot. "Lagi napupundi ang ilaw sa kwartong yan pag nilalagyan namin. Kaya simula noon ay hindi na namin nilagyan. Saka kahit maliwanag naman dito sa garahe, madilim pa rin sa bahaging yan. Ewan, hindi yata naaabot ng sikat ng araw." Sabi niya dahilan para mapatango ako. Wala namang laman ang kwartong yan. Tambakan lang yan ng ilang pirasong sako ng semento at mga kahoy. Dugtong pa niya. Muli ay napatango ako. Wala na akong planong magtanong pa ng kung ano-ano. Matapos kong marinig na tinawag na ako ni mama. Akba na sana akong lalakad papasok sa loob ng bahay nang mapahinto ako matapos magsalita ng trabahador namin. "Nagpaparamdam din ba sila sa'yo?" saad niya at napalunok laway ako at nag-isip. Sino po?" "Yung mga nakatira sa bahay na ito," sabi niya dahilan para bumalik yung matinding kilabot na nararamdaman ko kani-kanina lamang. "Hindi yung dating may-ari kundi yung mga nauna pa sa kanila. Nung hindi pa nagagawa itong bahay na ito. Namamahay na sila sa lugar na ito. At hindi lang iisang elemento ang tinutukoy ko marami sila. Tuloy-tuloy na saad ng trabahador namin at hindi na ako nakaimik ng mga sandaling yon. Muli akong natuod sa aking kinakatayuan at napayo ko na lamang sabay tingin sa semento. Hindi ko alam ang isasagot. Ayaw kong kumpirmahin na may kakaiba akong nararamdaman kani-kanina lamang.
Subalit ayoko rin namang magsinungaling. Bukod sa masama yon, at hindi kami pinalaking sinungaling ng mga magulang namin. Nananakit po ba sila? Hindi naman kung hindi ninyo sila sasaktan. Ayaw ba nila na may nakatira sa bahay na ito? Napaisip muna ang trabahador namin bago siya nagsalita. Hindi ko masabi. Basta may iba sa kanila na ayos lang naman na may tumira sa bahay na ito. Pero may iba na ayaw talaga. Depende na lang sa makakaengkwentro ninyo. Kaya mag-ingat kayo lalo na sa mga gagawin nyo rito. Kasi nauna sila sa inyo rito. Hindi sila mapapaalis dito basta-basta. Saad ng aming trabahador at simula noon ay nagsunod-sunod ng mga kababalaghan na aking naranasan sa bahay na binili ng mga magulang namin. 2 buwan matapos makabalik ng parents namin sa ibang bansa ay nakalipat na kami noon sa naturang bahay na binili nila para sa aming pamilya. Bali 4 kaming nakatira doon. Ako kasama ang 2 kong kuya at ang pinsan naming babae na nagbabantay at nag-aalaga sa amin. Ang bahay na nabili nila mama at papa ay may 2 silid. Bali magkakasama kaming 3 magkakapatid sa iisang silid at ang pinsan naman naming babae ay nasa kabila. That night, wala pang mga kuya ko dahil meron silang tinatapos na project sa eskwelahan. Kaya kami lang ng pinsan naming babae na tawagin na lang natin sa pangalang Ate Bea ang naiwan sa bahay. Bali nagluluto noon si Ate Bea ng hapunan namin samantalang nakaupo naman ako sa sofa sa aming sala at nanonood ng telebisyon. Alfred, kinulang ako ng toyo. Lalabas lang muna ako para bumili ha. Dito ka lang sa bahay. Paalam ni Ate Bea. Wala na ako nagawa, hindi na ako nakatutol at nakapagsalita dahil nagdire-diretso na siya sa paglabas ng bahay. Pero bago niya tuluyang sinara ang pinto ay sinabihan ko siya na bilisan. Dahil nga sa hindi ako gaanong kakomportableng mag-isa sa bahay namin. Umuo naman si Ate Bea kaya napanatag na ang aking kalooban. Mabilis na lumipas ang 10 minuto. Nakaramdam na ako ng pagkainip sa pinapanood ko kaya pinatay ko na ang aming telebisyon. Humiga ako sa malambot naming sofa at tumagilid na. Bali nakatalikod ako at nakaharap sa sandalan ng sofa. Inaantok kasi ako bigla. Nang tipong papikit na ang aking mga mata ay bigla ako nakarinig ng mga yabag. Naisipan ko na baka dumating na si Ate Bea kaya muli akong pumikit at nagpakain na sa antok. Pero napadilat ako bigla nang makarinig ako ng mga yabag. Padaan-daan yon sa aking likuran. At hindi lang yon mga simpleng yabag papadudot. Merong tumatakbo. Merong tila tumatalon kaya naman na-curious na talaga ako ng husto. Kaya ang ginawa ko ay lumingon na ako sa aking likuran. Pero laking gulat ko dahil wala akong nakitang Ate Bea na nandun. Makalipas ang ilang sandali papadudot ay bigla na lamang ako nagulat nang may kumatok sa pinto. Alfred, ako to si Ate Bea. Nakandado ko pala itong pinto, pwede bang pakibuksan? Aniya. Hindi ako agad nakakilos sa kinakaupuan ko sapagkat pinoproseso pa ng isipan ko ang narinig ko. Nasa labas ng bahay si Ate Bea. Teka, lumabas ba siya ulit sa bahay tapos sa kanya nakandado ang pinto? Sabi ko sa aking isipan. Muli ako nagulat at naputol ang pag-iisip ko ng malalim nang kumatok ulit si Ate Bea. Alfred, nandiyan ka ba? Pakibuksan na itong pinto para matapos na yung niluluto ko. Pakiusap niya. Wala na akong sinayang na sandali at mabilis na akong tumayo at nagtungo sa pintuan namin para mabuksan siya papadudot. Agad ako napatingin sa bitbit niyang supot ng toyo na binili niya sa tindahan. Ate, kakarating mo lang ba? Kasi hawak mo pa yung toyo. Takang-taka kong tanong sa kanya. Oo natagalan ako kasi sarado yung malapit na tindahan. Aniya dahilan para mapanganga ako sa magkahalong gulat at pagtataka.
Excuse lang Alfred, puntahan ko na muna yung niluluto ko. Saad ni Ate Bea kaya binigyan daan ko siya. Pero hindi pa rin ako panatag sa sagot niya sa akin. Kaya sinundan ko siya sa kusina. Ate, sure ka ba talaga na hindi ka pumasok sa bahay? Oo nga, paano ako makakapasok kung nakakandado yung pinto? Pinagbuksan mo pa nga ako, di ba? Sabi niya habang abala sa paghahalo ng ulam namin. Kahit na mabango ang naamoy ko ay hindi pa rin naibsan noon ang isipan at mga tanong sa aking utak. Sino yung umpisa ko? Ha? Anong sino ang Takang-taka ni Ate Bea. Yung may-ari ng mga yabag na narinig ko kanina. Padaan-daan dyan sa sala. Nakatalikod kasi ako kasi inaantok ako. Matutulog sana ako pero nagising ako sa mga yabag. Akala ko ikaw, sabi ko. Natawa naman si Ate Bea pero bakas sa tawa niya ang nerbiyos. Seryoso ka ba? Hindi ka nagbibiro? Oo naman. Bakit naman ako magbibiro? Tanong ko. Wala lang, naninigurado lang ako. Pero seryoso ko na hindi ako yung yabag na narinig mo. Baka naman imagination mo lang yun ha? Natatawa niyang saad. Napailing ako saka sumang-ayon sa kanya. Baka nga imagination ko lang. Oo, ganoon na lamang ang iisipin ko para hindi na ako ma-stress sa kakaisip kung ano ang narinig ko. Papadudod sa totoo lang ay hindi yun ang una't huling engkwentro ko na nakarinig ako ng yabag sa bahay na tinitirhan namin. Hinayaan ko na lamang yon dahil ayaw ko nang pakaisipan pa ng husto. Pwedeng guni-guni ko lang yon. Kaya yon ang sinasaisip ko. Kaso ay may mga araw talaga na lumalala ang pagpaparamdam ng kung ano-ano o sino sa bahay na tinitirhan namin. At may pagkakataon na abala ako sa paggawa ng assignment. Tapos ay bigla na lang mawawala ang gamit ko. Kulang na lang ay baligtarin ko ang mga nasa loob ng bahay namin sa kakahanap noon pero hindi ko talaga makita. Tapos kung kailan sumuko na ako at pinagpabukas na lang ang lahat, ng paghahanap ay bigla na lamang lilitaw ang naturang gamit na hinahanap ko sa lugar na una kong pinaghanapan ito. Hindi lang yon nangyari ng isang beses kundi marami na. Kaya napasabi na lamang ako na parang minamaligno ako. Takot na takot ako noon papadudot pero andun din yung magkahalong pagod at inis kakahanap. Pero akala ko ayun na ang malalang nangyari o naranasan kong pagpaparamdam sa bahay na tinitirhan namin. Pero nagkamali ako dahil meron pa pala. Nangyari yon noong nagkasakit ng isa sa mga kuya ko. Nang partikular na araw na yon ay nagkasakit ang isa sa mga kuya ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kuya Sani. Mataas ang lagnat niya kaya hindi siya nakapasok sa eskwelahan. Ang Ate Bea namin ang nagbantay sa kanya kaya malaki ang pasasalamat namin sa kanya. Bago ko umalis ng bahay ay alalang-alala ako kay Kuya Sani. Sinabi ko pa nga na baka kailangan na namin siyang dalhin sa ospital. Pero ang sabi ni Kuya Sani ay kaya naman niya ang sarili. Alam ko at ramdam kong takot lang talaga siyang magpadoktor. Kaya naman ayaw niya. Mapagtiis kasi ang kuya ko kaya hinayaan ko na lang siya. Sigurado ako na pag hindi na naman niya kaya ay siya na mismo ang magpapadala sa ospital. Papadudot naging maayos ang buong araw ko sa klase. Pero hindi ko akalain na magbabago ang lahat sa pag-uwi ko sa bahay. Ilang di pa bago ako makarating sa gate ng bahay namin ay bumuhos ang malakas na ulan. Nagmadali ako kakatakbo para hindi ako mabasa.
Malaki-laki kasi ang patak ng ulan at sigurado na mabilis akong mababasa. Noong narating ko na ang gate namin ay bigla na lamang akong nakarinig ng kumusyon sa loob. Nagtaka ako. Natakot din lalo na noong narinig ko ang boses na pasigaw ni Ate Bea. Kung sino ka man na nasa katawan ng pinsan ko, in Jesus name, umalis ka ngayon din. Aniya, kaya kinilabutan ako. Nagmadali akong pumasok ng gate at nagtatakbo sa pintuan. Pagbukas ko ng pinto namin ay tumambad sa akin ang nagwawalang si Kuya. Habang hawak at pinipigilan ng isa ko pang kuya, si Kuya Abel. Nung napatingin ako sa mukha ni Kuya Sunny ay natakot ako dahil mapula ang kanyang mga mata at galit na galit yon. Papadudot, ilang minuto ring nagpumigla si Kuya Sunny sa pagkakahawak sa kanya ni Kuya Abel. May punto na nakawala siya kasi malakas siya, pero mabilis din siyang nahuhuli ni Kuya Abel. Ano nangyayari rito? Ano nangyayari sa iyo, Kuya Sunny? Tanong ko. Nagkatitigan kami ni Kuya Sunny at imbes na mukha ng kapatid ko, ang makita ko ay tumambad sa akin ang pagmumukha ng isang matandang babae. Galit na galit ito at siyang may-ari ng namumulang mata. Pero imbes na pangibabawan ng takot ay tinapangan ko ang loob ko at nilakasan. Nakipagtitigan ako sa naturang matanda na yon at mas galit na sinigawan siya. Kung sino ka mang matanda ka, lubayan mo ang katawan ng kuya ko, ang sabi ko. Umungo noon si Kuya Sunny at mas nagpumiglas pa sa pagkakahawak sa kanya ni Kuya Abel. Umalis ka, sabi sa katawan ng kapatid ko ngayon din, giit ko pa. Huwag mo kong utusan. Aniya sa galit na boses. Natigilan ako pansamantala at nag-isip kung paano paalisin ang masamang espiritu sa katawan ni Kuya Sunny. Doon ko naalala yung holy water na nakatago sa kwarto. Palagi kaming may ganon dahil relihiyoso ang mga magulang namin. Sinasabi nila na pwede raw namin gamitin yung pamproteksyon. Kaya naisipan ko na yun na ang tamang pagkakataon para mapakinabangan yon. Ate Bea, kunin mo ang holy water sa kwarto ko, dali. Utos ko sa pinsa namin. Bagay na mabilis naman niyang sinunod. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Ate Bea na hawak na ang holy water. Agad niyang ibinigay yon sa akin at hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Nang sandali na isabo yon sa katawan ni Kuya Sunny. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng kapatid ko na nahahaluan ng boses na naturang matanda. Sinabayan ko rin yon ng sigaw ng pagpapaalis sa kanya sa katawan ng aking kapatid. Umalis ka ngayon din sa katawan ng kuya ko, galit kong saad. Halos maubos ko na ang hawak kong holy water. Buti na lang at bago mangyari yon ay tumigil na sa pagpupumiglas ang Kuya Sunny ko. Hingal na hingal si Kuya Abel sa kakahawak sa kanya. Noong nilapitan namin ni Ate Bea si Kuya Sunny ay mabilis siyang hinawakan ng ate namin sa noo para kumpirmahin kung nilalagnat pa siya. Laking gulat ni Ate Bea na wala na siyang lagnat. Makalipas nga ang ilang minuto ay nagising na rin si Kuya Sunny na takang-taka sa mga nangyari at nagtanong pa nga kung bakit siya basang-basa. Natawa na lamang kami pagkatapos noon, Papa Dudut. At habang sinasalaysay namin sa kanya ang nangyari. Pagkatapos ikwento namin yon sa mga magulang namin at gano'n na lamang ang pag-aalala nila. Agad silang nagpatawag ng pari para mabasbasan ang bahay na tinutuluyan namin. At mabuti na lamang dahil ginawa nila yon kasi ng mga sumunod na araw ay wala nang nagparamdam sa amin. Simula noon ay natahimik na ang bahay namin. Pero hindi ko sinasabi na wala na nagpaparamdam makalipas ang ilang buwan. Meron pa rin naman pero mga enerhiya na lamang at hindi na elemento. Nasanay na lamang kami. Tingin namin ay hindi naman talaga tuluyang nawala ang mga namamahay sa bahay pero as long as wala silang ginagawang masama sa amin, ay wala na rin kaso na makasama namin silang tumira doon. At yon ang kwento ng childhood house namin, Papa Dudut.
Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Siyang tunay na minsan, hindi lamang tayo ang namamahay sa isang lugar, kundi meron pang nauna sa atin na madalas ay hindi natin nakikita. Lubos na gumaganang Alfred. Mahalaga na irespeto natin ang mga nasa paligid natin. Mapakalikasan man yon, hayop o kapwa natin tao. Kasama na rin doon ang mga elemento na hindi natin nakikita. Hindi lamang kasi tayong mga tao ang namumuhay sa daigdig. Lagi nating igalang ang isang lugar at ang mga kasaysayan nito para makapamuhay tayo ng tahimik. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!